Eto na mga kababayan, maraming Pilipino ang hindi alam na mayroong kondisyon na unti-unting nagpapabagal sa daloy ng dugo ng ating mga binti at paa. Ito po yung tinatawag na peripheral artery disease o PAD. Kung hindi agad maagapan po ito, ay magkakaroon ng matinding komplikasyon sa ating katawan, Luisa. At upang bigyan tayo ng malinaw at ekspertong paliwanag tungkol sa vascular disorder na ito, ay makakapanayan po natin ng vascular medicine specialist na si Dr. Jasmine Melissa Bernardo. Doc, magandang umaga po. Morning, Doc. Hi, good morning sa inyo. Alright, Doc, para sa mga hindi pa pamilyar, ano po itong peripheral artery disease o yung tinatawag na PAD at paano po ito naiiba sa karaniwang problema sa puso? Okay, ang PAD ay isang klase ng sakit din ng circulation natin. We have different types of blood vessels sa katawan natin. Pero ito, ang nagkakaroon ng bara ay yung tinatawag nating arteries ng ating mga binti o legs, no? So nagkakaroon din siya ng ischemia o pagbabara at nahihirapan dumalo yung dugo papunta sa ating mga paa. Ito ay common sa mga pasyenteng naninigarilyo, dun sa mga pasyenteng may diabetes, at also dun sa mga pasyenteng meron ng sakit sa puso or na stroke. Maari din itong walang nararamdaman sa simula, pero ang pinaka-common na sintomas nito ay yung sumasakit yung paa kapag naglalakad. Doc, nabanggit nyo nga common to sa mga naninigarilyo o kaya ay may mga diabetes. Pero ano po talaga yung pangunahing sanhi ng peripheral artery disease? Paano po nagsisimula yung pagbabara sa mga ugat? Okay. So, itong mga sakit na ito, iisa ang kanilang mekanismo, no? Ang tinatawag na atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay yung dahan-dahang build-up ng kolesterol, calcium sa ating mga ugat hanggang sa bumara ito. So it does not happen overnight. Ito ay nangyayari over time at unti-unting bumabara ang pagdaloy ng dugo. Well, Doktora, bukod po sa nabanggit nyo kanina, ano pa po ba yung iba pang mga sintomas ng PAD? At paano ito naiiba mula sa mga karaniwang pananakit lang ng katawan? Okay. So, sa ating mga pasyente, hindi natin minsan pinapansin yung pananakit ng ating mga legs o binti. Pero ito kasi ay pwedeng mag-cause ng mas matinding problema, no? Katulad ng pagkaroon ng gangrene, o yung sugat na hindi gumagaling. Eventually, pwede rin siyang mag-cause ng pagkaputol ng ating mga binti at dun sa pinaka-extreme na tinatawag na chronic limb-threatening ischemia, ito ay nagkakaroon ng epekto sa buong katawan at maaring makakos din ng pagkamatay. So, this one is yung pinaka-extreme niya. It can cause death, not just limb loss. So, initially, maaring wala kasing maramdaman. Yun yung malaking problema dito. Kaya kailangan talagang mag-screening tayo dahil a big bulk ng mga pasyenteng may PAD, hindi nila alam na meron na silang PAD dahil maaring hindi nila ito pinapansin o kaya inililimitahan nila yung kanilang paglalakad kaya wala sila masyadong nararamdaman. At times, meron ding mga atypical na simptomas like pangangalay, parang akala nila nerve ang nararamdaman nila, pero actually, barado na ang mga ugat nila sa paa. Doc, para lang po malaman ng ating mga kababayan, kasi meron ding sakit na tinatawag na varicosities o yung sa varicose veins. Pero ano ba yung pinagkaiba ng PAD at saka itong varicose veins na medyo yung sa binti din po kasi ito pamamaga ng ugat sa binti? Okay, so that's a very good question, because yung varicose vein are actually more common than PAD or yung peripheral arterial disease. Yung varicose veins, as the name implies, isang klase din to ng ugat. Vein naman po ito, yung mga bluish na nakikita natin
sa ating mga binte, no? Ito din ay katulad ng pad ay age-related, pero hindi siya nagko-cause ng pagbabara dun sa arteries, but dun siya sa may veins, no? At ang nagiging cause ng varicose vein, aside from aging, ay pwedeng obesity, pwede siyang hormonal, no? Sa mas common siya sa babae. Pwede din siya sa mga klase ng mga industriya o mga jobs na will require a lot of standing or sitting, no? Ang varicose vein, unlike sa PAD, ay hindi siya nagli-lead to limb loss o pagkaputol ng paa. Pero ito rin ay pwedeng magkaroon ng sugat na hindi gumagaling, but iba ang kanilang mekanismo, no? So, pinakamabuti talaga kung may nararamdaman tayo ay magpatingin po sa espesyalista o sa doktor. Okay, well, pag-usapan po natin, doktora, yung prevention, ano? Paano po natin maiiwasan o mapapabagal yung paglala ng PAD? Ano po ba yung mga lifestyle changes o medical intervention na kinakailangan? Okay, number one, we have to raise yung awareness for PAD. Kasi akala ng iba, ang pwede mo lang maging sakit sa mga arteries ay sa puso o sa stroke, no? Pwede rin sa legs, no? So, awareness, no? Kailangan tanungin natin sa ating mga kamag-anak, sa pamilya natin, meron ba tayong risk factor for atherosclerosis? Meaning, mataas ba ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso o stroke sa pamilya? Number two, meron ba tayong history ng long-standing hypertension, especially yung hindi umiinom ng gamot o hindi nalalaman, ano? Number three, kayo po ba ay may long-standing diabetes, especially if uncontrolled? Isa pang factor, yung mga may kidney problem, lalo na yung mga nagdadialysis, ano? Sila, madalas din silang magkaroon ng PAD or PAD. So, even vaping, ngayon, hindi lang smoking na traditional smoking, ano? Yung vaping, nakakasama din po yan sa ating mga arteries, ano? At hindi lang nagli-lead to stroke or heart attack. Ito rin po ay pwedeng mag-lead to sa tinatawag nating leg attack, yung mga acute limb o kaya yung chronic limb threatening ischemia, no? So yan po yung mga risk factor, including mataas na cholesterol. Yan po yun. Audrey, narinig natin, hindi lang pala sigarilyo, kundi vape ay nakakasama sa ating katawan. Kaya naman, maging healthy sana yung ating lifestyle. Yan. Maraming salamat po, Dr. Jasmine Melissa Bernardo, sa inyong oras at sa mahalagang kaalaman na inyong ibinahagi patungkol sa peripheral artery disease. Maraming salamat, doktora. Welcome.